abogado. Dumadami na abogado ni Marcos ngayon eh. Ha? Ito pa isa pang abogado ito. Hindi pabor ang ilang senador sa pinaplano daw ng ilang grupo na pabagsakin ang gobyerno para bigyang daan ng civilian-military junta. Kasunod pa rin yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siya mismo ay inimbitahang makiisa dito. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ano ba, nai-reveal na ba nitong si Senator Ping kung sino ba itong grupo na nag-iimbita sa kanya dito sa military junta? Siya kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na talagang may mga grupo na gusto raw pabagsakin ng ating gobyerno at maglagay na lamang ng isang civilian-military junta. At hindi lang daw basta impormasyon ang nakuha ni Lacson dahil mismo siya ay inimbita para sumali sa nasabing kilusan pero dead ma raw si Lacson dyan. Kalokohan to. Bago raw ang malawakang rally ng Iglesia. Panoorin nyo ito napakatinding kalokohan nito. Paparealize ko sa inyo bakit kalokohan ito. Ni Cristo at serye ng video sinilabas si dating Congressman Zaldico, may mga kumontak daw kay Lacson na mga retiradong pulis at militar. Pero dinedma niya raw ang mga ito dahil hindi sang-ayon sa konstitusyon ang gusto nilang mangyari. Pag-ilinaw ni Lacson, walang aktiba sa serbisyong nag-aya sa kanya para sa naturang pagkilos. Tingin ni Lacson, planado ang mga ito pati ang mga serye ng pahayag ni inilabas niya mukha raw na may grupo talagang gumagalaw para galitin ang taong bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Yung ibang groups kasi nagko-call sila, total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession hindi po pwede. So civil military junta. Unconstitutional eh. Hindi pumayag, hindi ako nagre-reply, hindi ako sumasagot. Kaya nga dead ma. Kasi kung magre-reply kami, discussion pa eh. Kung si Senator Erwin Tulfo naman ang tatanungin, hindi siya aniniwalang makakakuha ng sapat na suporta ang sinumang grupong magsusulong nito. Hindi naman daw kasi ito suportado ng simbahan at mga civil society group, di gaya ng EDSA People Power 1 at 2. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Though they're protesting na corruption, nakikita naman po nila na may mga nakakasuhan na. So what I heard is the military is just watching on the sidelines. Nakikita naman daw nila na this administration is doing its best, to clean up, yung corruption na ito. Kaugnay niyan siya, nagbabala naman Senate President Tito Soto na walang magandang may dudulot ang pagsusulong ng civilian-military junta. Hindi rin magandang alternatibo sa eleksyon ang pag-iral ng mob rule at military adventurism. Posible pa raw itong mauwi sa anarkiya. Pero giit ni Soto, wala namang nag-aaya sa kanya para sumali sa ganito. Siya sa huli, iginigiit at idiniin ni Senate President Tito Soto na mas mainam pa ring sundin ang rule of law at ang due process. Sa anumang aksyon, dapat daw ito ay naaayon sa ating konstitusyon. Balik sa iyo, Cha. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Mayan Los Baños. Alam nyo kung bakit may problema to? Yung palusot yung hindi palusot, yung chismis ni Lacson. Kasi, kung totoo yung sinasabi niya meron nag-aya sa kanya, yung plano na yun, yung tao na nag-aya sa kanya, ay dapat makulong. Inciting to sedition at saka sedition yun. Magplano ka ng junta, magplano ka ng revolusyon, yan po ay illegal. Krimen po yan. Ibig sabihin, halimbawa, meron sa yung lalapit at sasabihin sa'yo, meron akong planong patayin, pwede ba tulungan mo kami? Diba? May plano yun, yung tao na yun. Kung ikaw ay maayos na mamamayan, sasabihin mo yung plano na yun sa kapulisan, uy, si ganito may planong patayin si ganire. Tingnan ninyo. Sa pamamagitan ng hindi pagsasalita ni Lacson at sabihin niya sa publiko o sabihin niya sa otoridad, kung sino man yung tao na yun, ay pinagtatakpan niya. Tama, mali? O bakit ayaw niya sabihin kung sino yun? Isa pa. Hindi kaya wala naman talagang kumausap sa kanya, gumagawa lang siya ng issue, gumagawa lang siya ng kontrobersyal.
Kasi nga, para magkaroon ng fear among the opposition o yung mga nagki-criticize kay Marcos. O, ayan, may nagpaplano. O, makakasuhan kayo. So, isusumbong ko kayo. Ano ko kayo. Kasi kahit wala naman, pinangungunahan baga, para bang sinasabi niya, eto meron talagang mga nagpaplano laban sa gobyerno at alam ko kung sino sila. Pero in reality, wala naman. Katang-isip lang niya. Diba? Bakit ganun? Eto kasi si Lacson talaga, ewan ko, ang hilig sa chismis nito. Bakit kaya? Ang alam ko mga may hilig sa chismis, yung mga, alam mo na. Ang hilig niya yung magparabida. Alam mo yung pabida-bida, ganon. Ang hilig niya eh. Magbida-bida siya at sasabihin na ganito, alam mo. Gaano ka ka-importante, kuya? Parang hindi ka na importante na. Wala naman na naniniwala sa iyo eh. Pinagtatakpan mo lang si Marcos eh. Doon sa Blue Ribbon mo, halatang halata ka eh. Hindi ko mag-gets eh. Logic-wise, kung ako anti-Marcos, kung ako may planong pabagsakin ang pamahalaan ni Marcos, bakit ako lalapit kay Lacson? Na alam kong si Lacson, dinidefend niya si Marcos. Bakit ako lalapit sa kanya? Connection? Matagal nang walang connection yan. Ang tagal nang at alam na mga retired army o mga army ngayon na yan ay nasa politika na. Sabihin, ano na yan, may kakampi na yan. Ibig sabihin, hindi yan objective tumingin. Politiko na yan. Bakit ako lalapit sa kanya? Unless may pera ka. Kailangan yung pera mo, kaya lalapitan ka. Halimbawa lang isipin nyo lang yung logic ng paglapit para sa kanya. Pwede sabihin mo, hanap ako ng mga ibang senador na, ito, si senador ganito, bayaman nito, lalapitan ko to, hingan ko ng suporta. Iniipit to ngayon eh. Halimbawa lang. Lalapit ako kay Villar. Bakit? Iniipit si Villar ngayon eh, di ba? Ano bang pakinabang namin kay Villar? Pera. May pera yan si Villar, mayaman na mga Villar. At iniipit sila ni Marcos. So baka ibig sabihin yung possibility na pumayag yan sa military junta, mas malaki yung chance kaysa doon kay Lacson. Na si Lacson, alam naman natin, dinidepensahan ang mga Marcos. Bakit ako lalapit kay Lacson? Di lalapit ako dun sa alam kong medyo mas possible. Hindi ko sinabing merong ganon ang katayuan ni Villar sa ganitong bagay. Pero doon ka sa kuwari, nanguhula ka eh. Kung ikaw kukuha ka ng suporta, mag-iisipin mo sino kaya ang may pakinabang ako at the same time may suporta ako makukuha sa kanya. Doon ka. Hindi ka doon sa alam mo sip-sip kay Marcos. Ano ba naman logic meron nito si Lacson? Kaya hindi nananalo eh. Gago! Di ba kaya hindi siya nananalo? Anyway, tuloy natin. Mga kapatid. Wala na pala, tapos na pala yung balita na yun. Alam nyo mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo kasi tulad ng sinabi ko, di ba? Tulad ng sinabi ko na doon sa sinasabi yung sa group, hindi ko alam kung group chat yun o chat ni Zaldi ko na ipinakita niya, nandoon yung RR. Alam naman natin, i-connect nila sa mga Duterte yan eh. Kasi tulad ng halimbawa yung yung kotse na merong conduction sticker, sinabi nila, nagsisimula, mga taga Davao yan. Ganun sila eh, kahit ano makakunik eh. Baka nga pag may makitang ipis dyan sa
sa mga maleta. O, yung ipis na yan. Kita mo? Ano suot niya? Ano? May durian siyang daladala. Amoy durian yung ipis, ibig sabihin galing sa Davao yan. Hanggang kaya nila i-connect nila sa mga Duterte yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ganyan no sila eh. Nananahimik na mga Duterte, i-connect pa rin nila. Si Aimee, pilit nila kino-connect. Si Zaldico, nakasama sa mga nagplano ng impeachment kay BP Sara Duterte, kino-connect din nila. Lahat na lang kino-connect nila sa mga Duterte. Alam mo kung gusto lang ni BP Sara Duterte pabagsakin tong administrasyon ni Marcos? Maniwala kayo sa akin, noong una pa lang, kayang-kaya na niya. Ang taas ng ratings niyan eh. Ang taas ng trust rating niyan sa tao. Kayang-kaya niya yan, pero hindi niya ginagawa. Kasi mga abogado, may galang sa batas yan eh. May galang sa konstitusyon ng mga Duterte. Kaya katarantaduhan po yung mga ganyang galawan. Kaya dapat po natin yung bantayan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga kababayan. Bukas ulit, kita-kita tayo para pag-usapan pa mga issue sa lipunan. Okay? God bless everyone. Mabuhay tayo. Habang nandyan ang Panginoon, may pag-asa ang ating bayan. God bless everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa